Hi guys, so let's welcome my very good friend. This is a friend next to my heart, Princess, and she's our guest for today's video. She's going to share her personal experience as an OFW. So I've met her here in Kuwait, and right now she's already in Saudi Arabia with her family, and she's working in hospitality industries. Ano yung biggest concerns mo nung nag-move ka abroad? Wala. I am a very adventurous person. So, nung nalaman ko na na-hire ako to go to Kuwait, ako very happy and very excited. So, nung dumating ako sa Kuwait, doon ako nagkaroon ng concern. Kasi doon ko na-realize na iba-iba pala yung tao na ma-encounter mo. So, yan, dito dumarating yung mga tao na ibababa ka, chichismis ka, may mga tao na gusto ka, pero mas madaming tao na ayaw ka. Kasi, kumbaga, meron silang own benefit para sa sarili nila. And, na-warningan naman na ako nung dumating ako sa Kuwait na, mag-ingat ka sa mga tao. Kasi, hindi naman yun yung first time ko na mag-abroad to work. Pero kasi iba-iba yung may encounter mo kasi the first time na nag-abroad ako to work is sa United States at ang mga kasama ko pa, mga estudyante. Yeah. No, may mga struggles din doon pero compared to struggle na andun ka na sa reality. So, yung mga na-encounter mong tao, iba-iba. Tapos, mostly yung mga kabayan mo pa. So, sila yung magiging concern. Sila talaga yung magiging concern mo. Ayun, so, ayan, yung pagpunta sa abroad, for me, is wala akong concern. Yung mismo talagang pagpunta mo sa abroad, doon ka nagkaroon ng concern. Diba? True naman. Iba-iba naman yun eh. Iba-iba sa mga, sa mga tao. Siguro kasi, like for example, ako kasi that time single ako eh. Pero compared naman sa mga OFW na pupunta sa ibang bansa na iiwan yung family. Yeah. May mga anak, may mga asawa. Pero yung mga single na talagang willing to go out of their country, ibang story yun. Ibang story, yeah. Different struggles pag may pamilyang naiwan. Yes, that's true. Diba? Tapos, ang second ko na tanong is, how does daily life, yung life sa abroad mismo, compare sa Pilipinas? Ano yung sa tingin mong difference ng life abroad? Life abroad, gigising ka, trabaho. Pagka trabaho, syempre 8 to 9 hours of shift. Yeah. Kakain ka, depende pa nga kung makakakain ka eh. Matutulog ka. Depende kung magkakaroon ka rin ng buhay. Kapag day off mo, pipiliin mo bang matulog? Pipiliin mo bang kumain? Pipiliin mo bang lumabas, gumala? Kasi, ang dun lahat ng struggle andito. So, iisipin mo how to survive, how to manage yourself, how to manage your income. Kasi kung magpapadala ka pa sa pamilya mo, yung about sa pera, kung may matitira ba sa'yo, ganun. So, ang kailangan mo rin dito, lakas ng loob. Kasi depende din kung mai-impluwensyahan ka ng mga tao sa paligid mo eh. True. Tama. So, life abroad is very different and it's very hard. Yeah. Hard, like bittersweet, hard but beautiful. Parang ganun. Kung ma-adventure ka din na tao, diba? Tama. Kasi may mga times na, kung marunong ka, kung madiskarte ka, magkakaroon ka ng income para lang para mag-survive. Kung gusto mo mag-travel, okay, may kumbaga fulfillment din yun kasi nagtatrabaho ka naman. Yeah. Ganun, tapos 'di ba? Tapos kung nasusuportahan mo ng maayos yung pamilya mo, ganyan. Pero depende 'yon sa trabaho mo. May mga trabaho din naman kasi na sobrang hirap pero hindi ka nakakapag-ipon. Hindi ka nakakapag-ipon dahil dahil lahat ng pera mo ibinibigay mo sa family mo. Yeah. Kasi ganun yung mindset natin sa Philippines na kapag sumasahod tayo, karamihan sa atin lahat ibinibigay kahit wala nang matira sa atin.
Pero I think that's a very wrong concept. Kasi kailangan, kaya ka nga nag-abroad para sa pamilya mo at para sa'yo. Sa'yo, yeah. True. Hindi Save yourself ka lang first. andito para mag-gain ng experience at hindi ka lang andito para, ano mo yun, to learn the culture and all. Kailangan may matira rin pa sa'yo kasi syempre, yung iba hindi rin nakakakain ng maayos. So, kahit sabihin mo provided ng company yung pagkain ba na yun is good enough for you to survive, healthy, to keep going, diba? True. Since na-mention mo yung cultural differences, yung culture, ano yung sa tingin mo cultural differences ng abroad sa Philippines? Yung like nakapag talaga sa'yo na ibang-iba, ganyan. I know marami naman, pero like yung nakapagpamula talaga sa'yo na difference. Oo. 'Di ba sa sa Philippines na o-orient tayo na kapag pupunta tayo sa ibang bansa, especially in the Middle East, sabi nga 'di ba dapat decent ka manamit, which is true naman kasi nung nagpunta ako sa Kuwait very open naman na sila, hindi mo naman sila decente ka lang manamit as long as na hindi kita yung buong balat mo and all. It's all okay. Pero like in attitude, like in culture wise na sa attitude and all, siguro ang mahirap siya i-explain. Though sa Philippines kasi tayo very open. Kumbaga tayo very welcoming. Dito iba sila. Sa Middle East, sa Kuwait or hindi sila ganon ka-welcoming. Kumbaga kailangan alam mo kung saan yung boundary mo. Kung sino yung kakausapin mo, babae ba o lalaki. Kung paano mo sila i-approach. Ganon. I mean like in culture, kumbaga kasi ako nag-work ako sa hospitality. So working in the hospitality and knowing different cultures of people in different nationality. Pero ako, us that we live in the Middle East, it's very different from the Philippines. Kasi you need to know your boundaries. Kasi lalo na mga of course not to offend or not to offend anyone, but they are Muslims. And there are certain things na kailangan syempre ilugar mo or kailangan ano mo yung sarili mo. Ilagay mo yung shoes mo sa country na kung nasaan ka. Hindi ka po pwedeng like mamuhay na katulad sa Pilipinas. Ganyan. So, but it's all okay. I mean, as long as you need to respect where you are. Okay, I believe that you will also adapt naturally. True. Di ba nabanggit mo yung, let's say, since they are Muslims or everything, I believe hindi siya rin about religion. Like, since it's their like values and culture, yung boundaries talaga nila, which is ako personally, I find it healthier kesa sa Pilipinas. Hindi rin doon mo marirealize na yung pagiging ultra super hospitable, hindi talaga siya maganda. Diba? Parang inaano natin yung prideful tayo as Filipino na hospitable tayo lahat, tinatanggap natin, pero in the long run hindi pala talaga siya maganda. Hindi siya maganda. I mean, Filipinos tayo and hospitable tayo, okay. Maraming tao ang nagiging happy doon. Pero alam mo yun, yung kahit kung iisipin mo, sabi nga never trust anyone and never put an effort, like 100% effort to someone. True. Kasi tayo nasanay tayo na people pleasing. Hospitality parang people pleasing na. Kasi gusto mo lang magkaroon ng magandang image sa ibang tao, which is I don't think so that it's better to be natural than to please other people kasi hindi mo alam yung takbo ng isip ng tao. True. Saka, isa din yan sa tingin ko, isa din yan sa reason ba tayo madaling nasakop. Alam mo yun? Madali tayong na-colonize. Dahil kasi sa pagiging super ultra hospitable na wala ng boundary. Kaya ngayon, ayun na yung naging result, diba?
So, Mm. yeah, yung boundary nila dito, first, ako din, ang ano ko is parang rude or something, pero hindi pala. Dapat pala ganun ka talaga. May boundaries ka din. 'Di ba? Tama. Hindi siya Oo. actually about religion lang eh. Hindi siya nalilimit sa religion. Talagang Mm. characters or values na talagang inano sa'yo as a Mm. child growing up. Parang ganun And nangyayari. nasanay tayong ganun. Kasi Yeah. sabi mo nga as a child growing up, ganun na eh. Yung parang, punta ako ng Pilipinas kasi lahat ng tao dun. Kumbaga stereotype eh. Pero pagpunta Mm. mo, iba-iba din pala eh. Oo. Diba? True. So kahit Yeah. ganun din dito sa Middle East, parang, diba, sa Kuwait, hindi sila ganun ka-approachable. Sa Yeah. Saudi, magugulat ka, ano sila, approachable sila. Oo. Pero may Ganun boundaries pa sila. din, 'di ba? Pero may boundary Mm-mm. sila at hindi lahat pare-pareho. Yung iba Yeah. nga parang alam mo yung pagpunta ko dito sa Saudi, ang nasabi sa akin is the people here, they are friendly, but the people here kumbaga as per the government, kailangan hindi sila pwede maging racist. Kumbaga ano na Okay. sila, kapag racist sila, there is a law that has to be, Okay. that has to be given to them na, bawal kang ganito. Mm-mm. It's either mafa-fine sila or, alam mo yun, makakasuhan sila, ganyan. So, they are parang, they are obliged to talk to you or smile at you kahit siguro labag sa loob nila, ganyan. So, iba-iba din kasi. Oo. Okay. So, ito, last question na. Paano yung pamumuhay at saka yung pagtatrabaho sa abroad na, kumbaga, paano ka na bago pala? How living and working abroad changed you as a person? Parang ganon. How living abroad changed me a lot. It helped me grow. It helped me grow a lot. Like, lalo na nga yung nasabi ko kanina, the first time na dumating ako dito, I have encountered a lot of people who will try to bring you down. So, ikaw, kung mahina yung loob mo, gusto mo bang mag-resign at bumalik sa Pilipinas? Andito ka na eh, sasayangin mo pa ba yung opportunity na binigay sa'yo? Di ba? Alam mo, madami kang ma-encounter na pare-parehong experience, but it's you who needs to help yourself to be strong. Yeah. And grow. And kailangan matuto kang i-ignore yung mga ganong type ng tao. Kasi hindi lang naman yung mga tao nakatrabaho mo eh. There are a lot of people like us who worked in the hospitality na mumurahin ka, duduraan ka, na akala mo sa loob lang ng mga, kumbaga yung mga helpers lang sa loob ng bahay ang naka-experience ng ganon. Pero mas magkakaroon ka ng broad na, alam mo yun, understanding kapag iba-ibang lahi din yung na-encounter mo, na masisigawan ka, ganyan. Pero that doesn't mean you have to stereotype one person for their attitude towards you. But what helped me is that it helped me grow and to remove other people in my life na hindi pala essential, hindi pala importante na magkaroon ka ng hundreds of friends. Kahit nga one friend lang, two friend lang, alam mo yun. Kasi in the long run, makikilala mo kung sino yung magsistick sa'yo. Makikilala mo kung sino talaga yung kahit hindi na kayo masyado nag-uusap or bihira kayo mag-usap. Pero alam mo na andyan sila, na alam mo hindi ka sisiraan, na hindi ka ibababa, nasusuportahan ka, na imbis na ibababa ka, iaangat ka pa nila. Na kahit anong reklamo mo, papakinggan ka nila, hindi sila magsasawa. Ganyan. True. So, yun, marirealize mo na sometimes you don't need anyone, especially when you are outside of the country. Kahit nga, jowa, hindi mo naman kailangan madaliin ang pagkakaroon ng jowa. Kasi minsan, imi-misjudge ka rin nila, may jowa to, ibang lahi. Baka pera lang yan. Diba? Kasi minsan naka-encounter ka punta ka sa mall.
sorry to say, pero sabi nila, Pinay ka, opo, may asawa at anak ka na, or anak mo yan, kasi Oo. ibang lahi. Sabihin mo, ibang lahi ang race mo ang mga anak mo So, anak mo yan? Akala ko, alaga mo Oo. Grabe, no? Di ba? So, ang maano mo dun, parang, ang sakit ganito pa lang tingin sa atin ng mga kabayan natin. Kung katulong ka na lang talaga. Oo. Tapos pag may asawa kang ibang lahi, ang swerte mo Ang naman. swerte mo naman. Bakit ang swerte? Alam mo yun, yung parang yung iba nga mag-asawa ng ibang lahi, di mo naman alam, baka binubugbog ka din. True. Inaano ka din. Hindi mo naman pwedeng i-stereotype na porket ibang lahi, maswerte ka na. Porket True. ibang lahi, mayaman ka na. Hindi ba? True. Ganun lang naman yung kapag pupunta ka sa ibang bansa, kailangan talagang, alam mo yun, kailangan talagang mag-grow ka. Kasi hindi naman ibig sabihin na kapag andito ka, ganun ka pa din. Every day you will grow, every day you will experience a lot of things na it is beautiful, but most of the time it will hurt you and break you, but you need to learn how to stand up True. for yourself. Oo, kasi hindi madaling mabuhay dito. Kung isip bata ka pa din, kung hindi ka magkakaroon ng alam mo yun, kung di mo i-handle yung sarili mo, like kung iisipin mo lang puro pera pero hindi ka mag-grow. Going outside the Philippines is not for you. Yeah. True. Kung pera lang din yung habol mo, 'di ba? Like, kasi parang marami which is, naman, parang yun yung pinaka-core, bakit ang daming nag-OFW, maraming nag-abroad, dahil din sa pera talaga, 'di ba? Like, opportunities, ganyan, nakita nila mas mataas yung sahod and all, ganyan. Pero dapat talaga pag nag-abroad din, may goal ka din para sa sarili mo, 'di ba? Yun nga, like, one of the things is mag-grow. Yeah, that's true. And it's very important to take care of your mental health. Kasi okay lang naman umiyak True. Kapag andyan ka, na-feel mo na, I feel na iniinsulto nila ako, I feel na, parang binababa nila ako, okay lang yan, my dear. You keep smiling. And the best weapon is not to talk. Okay, you just have to prove yourself by working hard, by dealing those problems positively. Kasi hindi madaling mag-abroad talaga. So, it will drain you not only physically sa kakatrabaho mo, but mentally. Yeah. So, kung iisipin mo na lang, mag-suicide na lang ako, uwi na lang ako sa Pilipinas. Oh my God, my dear, it's not for you. You have to, when you come outside of the Philippines, you need to be strong, you need to be mentally prepared, and you need, and you must be willing to grow. Yeah. I think yun yung pinaka-importante talaga, mentally and emotionally. Kasi totoo naman din talaga, may mga tao din talagang nagsisuicide. May iba din nababaliw talaga. Kumbaga pa, I've heard a lot of stories talaga na nangyayari yun. Diba? So, and it's understandable naman. Yeah. We don't judge them and we understand the situation. But, alam mo yun, ikaw yung nagdadala ng own sanity mo. And in this case, you have to, you have to help yourself. Kasi walang ibang taong makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo. Exactly. True. Oo. Lalo na kapag andito ka, you just have to, like kahit masakit, iiyak mo lang yan. God will not leave you naman God will provide someone for you that you can trust, that you can, someone could understand you. It's either in a different aspect, whether friendship, whether love, whether a blessing of a workmate. Ganun lang naman So just don't give up. Yeah, yun talaga. Thank you so much. May mga words of wisdom sa insight. I hope people will learn and understand. True naman, for sure. Diba? You are such a blessing for creating this channel. So, thank you so much. Thank you, Bebe. Thank you for the time. And, ayun, kasi magpe-prepare pa siya to work din. Yes, thank you. Bye. Thank you. See you again soon. Bye, ate. Bye.